Magandang umaga po sa inyo lahat. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ni San Juan, ang ating Panginoon ay gumamit ng iba't ibang paglalarawan upang ipakita sa atin ang kanyang misyon. Misyon na kanyang pinasimulan noon at magpahanggang ngayon ay kanyang ipinagpapatuloy. Misyon para sa kapakanan at kabutihan ng kawan ng Diyos. Una na ay kanyang sinabi, "Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Yan ay mababasa natin sa ika-6 na kabanata ng Ebanghelyo ni San Juan. Kaya nga't kanyang itinatag ang sakramento ng kanyang katawan sa huling hapunan, nang sa gayon patuloy niyang may pagkalob ang kanyang sarili para sa kabubuhay ng sanlibutan. At magpahanggang ngayon, ipinagpapatuloy ni Jesus ang pagkakaloob ng pagkain sa bayan ng Diyos. Kaya nga't sa tuwing ipinagdiriwang natin ang banal na Eucharistia, hanggat tayo'y tumatanggap ng banal na komunyon, nagagampanan ni Jesus ang kanyang misyon na dulutan ang mga mananampalataya ng tinapay ng buhay, at kung ito'y matatanggap natin ng buong pagmamahal at buong pananampalataya, ang pangako ng ating Panginoon ay makakamit natin balang araw. Pangalawa, sinabi din ng ating Panginoon, "Ako ang tunay na puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin ay namumunga ng sagana." So siya ang puno at tayo bilang mga sanga ay kinakailangan laging nakaugnay upang tayo'y daluyan ng kanyang masaganang pagpapala. At totoo nga po, sa marami't iba't ibang pamamaraan, dinudulutan tayo ng Panginoon ng kinakailangan nating biyaya. Tayo nakaugnay sa Kanya kung tayo mananatili sa sambayanan na Kanyang itinatag. Kaya't yung mga tumalikod sa simbahang itinatag ni Kristo, marahil naabot pa rin sila ng biyaya ng Diyos, pero hindi kasing kasagana tulad ng tinatamasa natin na nanatili sa loob ng sambayanan ng Diyos. Ang banal na kasulatan, yan ay ninais din ng ating Panginoon na maging pamamaraan, maabot tayo ng kanyang biyaya at ng liwanag para sa ating isipan. Kaya kung tayo matamang nagbabasa ng salita ng Diyos, tunay tayo'y inaagusan ng pagpapalang kinakailangan. Ang mga sakramentong ipinagdiriwang natin ng buong pananampalataya, hindi yan hungkag na seremonya. Bagkus ang bawat sakramento ay kinikilala natin matimyas na pakikipagtagpo sa ating Panginoon. At sa bawat pakikipagtagpong ito, tayo ay dinadaluyan ng masaganang pagpapala. At maging sa ating taimtim na pananalangin, tunay ang Diyos ay napakabuti, hindi natin matatawaran ang kanyang kagandahang loob. Yung maliit na puwang na ibinibigay natin sa ating pagdarasal ay sapat na upang ipagkalob naman sa atin ang kinakailangang biyaya. Kaya't kung tayo lamang ay mananatiling nakaugnay sa Panginoon, ang tunay na puno ng ubas,
hindi tayo kakapusin sa biyaya at yan ay sapat na upang makatupad tayo sa kalooban ng Diyos at magbungat tayo ng mabubuting gawa. At ngayong ika-4 na linggo ng pagkabuhay, ibinibigay naman sa atin ang larawan ng mabuting pastol. Mabuting pastol. Hindi katulad ng karaniwang pastol noon. Siya'y mabuti sapagkat siya'y pinamamayanihan ng pagmamahal. Siya'y mabuti sapagkat ang tanging niyang iniisip ay ang ikabubuti ng kawan ng Diyos. At bilang mabuting pastol, siyang pumapatnubay sa atin. Ginagabayan tayo sa isang mainam na pastulan. Siya rin ang nagtatanggol sa atin laban sa mga kalabang hindi natin nakikita. At nang dumating nga ang sandali na kinailangan iyalay niya ang kanyang buhay para ang kawan ng Diyos ay tuluyang makalaya. Tayong saksi, si Jesus nag-alay ng kanyang buhay para sa kawan ng Diyos. Kaya nga sa likod ng larawan ng mabuting pastol ay nandoon ang kanyang mapagmahal na pangangalaga, ang mapanagutang pagsusubaybay, ang maingat na paggabay hanggang sa makarating tayo sa tahanan ng Ama sa langit. Yan ay kanyang pinasimulan noon at kahit na siya ay nasa piling na ng Ama, ay kanyang ipinagpapatuloy magpahanggang ngayon. Kaya nga't ang Panginoon ay nangangailangan ng mga katuwang, mga taong may mabuting kalooban, ipapahintulot ang kanyang sarili para maging instrumento upang may pagpatuloy ni Jesus ang pagiging mabuting pastol. At paano ito nagkakaroon ng kaganapan? Una na mga kapatid, sa pamamagitan ng mga namumuno sa pamayanan ng Diyos. Alam niyo, minsan may isang bata nagtanong, Father, mahina na ba ang tuhod ng obispo? Ba't kayo nasabi ng bata? Kaya tinanong, bakit mo naman nasabi yon? Kasi po ang obispo, ang laki-laki ng tungkod. Kaya para siya ay maliwanagan, hindi yung tungkod, yun ay kung tawagin, bakulo. Yan ang shepherd staff. Na kapag ang obispo ay gumaganap ng kanyang tungkulin, hawak niya ang bakulo. Yan ang simbolo na siya ang mabuting pastol sa bahagi ng kawan ng Diyos dito sa ating diocese. Kaya nga't ang pangunahing tungkulin sa pagiging mabuting pastol ay naatang sa balikat ng obispo. Pero sa dahilang napakalaki ng diocese para pangasiwaan, kaya nga't meron siyang mga katuwang. At yan ang kanyang mga itinalagang parish priest o kura paroko sa mga parokya na bumubuo ng buong diocese. Kaya nga't ang aming damdamin bilang mga parish priest, kami kinatawan lamang ng obispo. Kung ano ang gusto ng obispo, yan ang dapat ay pagsumikapan namin ipatupad. Naniniwala kami at nagtitiwala na ang tanging hangarin ng ating obispo ay para sa kabubuti ng kawan ng Diyos. At ngayon nga pong araw na ito, ilulunsad natin ang isang programa ng ating minamahal na obispo, ang Simba Aralan. Ninanais niyang samantalahin ang pagbabakasyon ng mga bata. Huwag ito maubos sa paglalaro, sa paglalakwatsa, bagkus magamit ang mga araw ng buwan ng Mayo
para sa gayon sila'y maturuan, sama-sama'y magdasal, maglaro, at makiisa sa pagpaparangal natin sa mahal na ina. So yan ang damdamin ng mabuting pastol. Lagi na para sa kabutihan ng kawan ng Diyos, lalo na ang mga bata. Pero hindi lamang ang obispo, katuwang ang mga pari na gumaganap ng papel ng mabuting pastol. Alam nyo, napakagandang pagkakataon. Kasama natin ang bumubuo ng Komisyon ng Pamilya at Buhay. Sa ikalawang Konsilyo Batikano, sa isang dokumento, ang tahanan ay binigyan ng bagong pangalan. Ang tahanan ng mga Kristiyano'y tinaguri ang Domicile Church. Domicile Church. Nang ibig sabihin, ang ating tahanan ay hindi lamang lunan para tirhan ng pamilya. Ang ating tahanan ay isang munting simbahan. Kaya nga sa ating tahanan, meron ding mga tao na hinirang ang Diyos ng ating Panginoon para maging katuwang ng mabuting pastol. Kaya nga para sa inyo mga mag-asawa, yan ang dapat ninyong matalastas sa inyong mapanagutang pagtupad sa inyong tungkulin sa inyong mga anak. Kayo ay nagiging mabisang instrumento para may pagpatuloy ni Jesus ang pagpapastol sa mga bata. Alam natin, nasaksiyan natin, maraming mga mapanagutang magulang, buhos na buhos ang damdamin sa pangangalaga sa kanilang mga anak. Pero nakalulungkot mga kapatid, maraming mga magulang, kung hindi man nagpapabaya, ay umaabuso. Nagpapabaya. Alam niyo, sa Bustos, mahigpit ipinatutupad, pagtugtog ng 10:00 ng gabi, bawal na ang mga bata sa kalye. Pinagbabawal na. May curfew ang mga bata. Naalala ko ngayon isang joke, no? May mga barangay tanod na sa kanilang pagroronda, may nakitang mga batang paslit, nasa kalye pa rin. Kaya't nilapitan nila ito at pinagsabihan, ano ba kayo mga bata? Hating gabi na, nasa kalye pa kayo. Hindi nyo ba alintana, alalang-alala sa inyo ang mga magulang nyo? At yung bata'y sumagot, kaya nga po kami nasa kalye, hinahanap namin ang aming mga magulang, hindi pa umuuwi. Ayan, baligtad, ano? May mga ganyan, di ba? Mga magulang, nakikipagbarkada, inuman, sugal, iniiwan, kung hindi ang kanilang mag-ina, yung mga bata dun sa bahay. E paano kung may dumating na panganib? Sino magtatanggol sa kanila? Alam niyo, nitong nakaraang linggo, nagimbal ang bayan ng Bustos. Ewan ko kung nabasa ninyo sa balita, merong isang dalagita na tagpuang sinunog dun sa may masukal na bahagi ng ilog. Sinunog. At matapos ang pagsusuri, natuklasan pa na yung dalagita hinalay muna bago sinunog. At sa kanilang pag-iimbestiga, natunton na ang gumawa pala ng karumal-dumal na krimen ay mismong ang ama. Ang ama na lungo sa pinagbabawal na droga. At hindi lang siya, may kasama pang 3 pinagtulong-tulungan ang isang walang kalaban-labang dalagita.
Kung yan ay nagagawa ng isang ama, paano na ang kalalagayan ng mga bata? At yan ay karaniwan ng krimen. Marami na naganap na ganyan. Mga magulang na dapat sana'y tagapag-ingat sa mga bata, sila pa nagiging sanhi ng paghihirap ng mga bata. Paano sila magiging mabuting pastol? Mga kapatid, sinimulan ni Jesus ang kanyang misyon bilang mabuting pastol. At kahit na siya'y nasa piling na ng ating Ama, ipinagpapatuloy pa rin niya ang misyong ito. Humirang siya ng mga taong tinagubilinan, mangalaga sa kapakanan ng kanyang kapwa. Bukod sa mga obispo at mga pari at mga magulang, isama na natin diyan ang mga iniluklok natin sa pamahalaan, maging ang mga kinikilala nating leader. Kung ang mga ito lamang ay gaganap sa tungkulin sa inaasahan sa kanila, mga kapatid, na ipagpapatuloy ni Jesus ang kanyang misyon bilang ang mabuting pastol sa kawan ng Diyos. At yan ang ipagdasal natin sa pagpapatuloy ng ating banal na misa. Hangad ng ating Panginoon na ang kawan ng Diyos, alayan ng masaganang pastulan, alalayan sa ligtas na daan, akayin tungo sa buhay na walang hanggan. At yan ay magkakaroon lamang ng katuparan kung tayo na tinagubilinan ni Jesus makagaganap sa ating tungkulin. Kaya't sa ating pagpapasalamat at sa paghahain natin ng iba pang mga pangangailangan, pagdasal natin ang mga taong tinagubilinan sa pangangalaga ng kanilang kapwa. Nawa, tularan nila si Jesus, ang mabuting pastol.